Ang nalalapit na finale. Kumusta Spookify? Handa na ba kayong matakot? Pwes, eto na nakakatakot na parte ng kwento namin ni Buddy. Simulan na natin. So dumating na ang araw na kailangan na namin lusubin ang kuta ng mga kulto na nag-aasik ng kamalasan at kababalagan sa lugar ni Buddy. Pero bago kami sumalang sa misyon, hinanda namin lahat ng madadala namin na nilagay namin sa isang bag ni Buddy. Yung salamin na nakabalot sa puting tela na ibinigay ng matandang ermitanyo, mga asin at abo na nakalagay sa isang cellophane. Suot din ni Buddy yung kwintas niya at dala ko rin ang aking kulay green na panyo. Nagpahid kami ng X7 bago kami lumabas ng bahay. Nagpaalam kami kina partner, Carla at Tina. Napupunta kami sa isang bukid at mga ngahoy. Sina Moy at Erwin, busy sa alaga nila mga panabong na manok. Habang patawid na kami ng highway, kasi kailangan mo na tumawid ng highway para makapunta ka sa paanan ng bukid, biglang nagkaroon ng aksidente. May isang Toyota Innova na kahit nakabrake na, yung gulong hindi na umiikot, pero patuloy ito sa tuloy ng takbo at maririnig mo yung scratch ng gulong sa daan. Tapos sumirko-sirko ito, paikot-ikot, na tumalsik ang mga parte ng metal sa iba't ibang direksyon. At ang masaklap pa, dahil umabot na ito sa kabilang lane ng daan, nabangga niya ang paparating na matulin rin ng takbo na Raider na motor. Kalunos-lunos yung sinapit ng rider nito. Basag yung helmet at naputol ang paa. Sa tindi ng salpukan ng aksidenteng yun, nagsilabasa ng mga tao sa paligid. Gusto pa nga sana makiusyoso ni Buddy ngunit hinila ko na siya, kailangan na namin bilisan ang aming lakad. Unti-unti dumadami kasi ang mga chismak sa paligid. Nung nasa bukid na kami, kumuha muna kami ng mga bayabas para may nguya-nguyain kami ni Buddy. Habang naglalakad, kwentuhan kami ni Buddy. At syempre pag may mga tuyong kahoy kaming madadaanan, kinukuha na namin ito at inalalagay sa dalang sako ni Buddy. Nasa kalagitnaan na kami ni Buddy nun sa bukid ng saktong pagtapat namin sa puno ng langka, may biglang lumutang na kabaong. Grabe, ang liwanag ng mundo kasi mga 9 AM eh. Tahimik ang bukid na yun kasi wala talagang bahay dun. Kasi nung magkaroon ng giyera sa Lanao del Norte, ang bukid na pinuntahan ni Buddy, doon daw dumaan yung mga rebelding MILF. Kaya masyado talagang tahimik. Nung makita namin ni Buddy ang lumulutang na kabaong at tumarang pa sa dadaanan namin, bigla itong bumukas. Salbahe itong si Buddy. Ibinato ba naman yung kagat-kagat yung bayabas, kaya pumasok ito sa loob at rinig na rinig namin na wala itong laman. Kasi tunog kahoy lang ito ng binato ni Buddy. Lapitan natin, bayaw. Wala yung laman. Pero pag meron, itataob ko talaga yan, sabi ni Buddy na nakahawak sa braso ko na hinila ko papalapit sa kabaong at parang napapansin kong parang gusto niya pa akong mauna. Kasi habang papalapit kami, unti-unti siyang napupunta sa likod ko. Nung nalapitan na namin ito, dahan-dahan kong sinilip ang kabaong at bigla na namang umandar yung pagkaluko-luko ni Buddy. Itinulak ba naman ako sa kabaong kaya naitulak ko rin ito at bumagsak sa lupa. Walang laman, meron pala yung bayabas na may kagat na binato ni Buddy. Tawa ng tawa mo akong na Buddy sa ginawa niyang yun. Natawa na rin ako pero biglang may nagsalita. Huwag niyo nang ituloy ang binabalak niyo. Mamamatay lang kayo pareho. Umuwi na kayo! Hindi namin alam ang kinaroroonan ng boses pero parang may kaduwit ito. Dalawa ang boses kasi naririnig namin. Palingon-lingon lang kami ni Buddy sa paligid pero naglalakad kami ng dahan-dahan. Sino ka? Pakita ka! Sagot ko sa misteryosong boses na yun. Pagsisisihan yung umapakay sa teritoryo nila. Bumalik na kayo at umuwi. Pinalaan ko na kayo kanina sa daan na madidisgrasya kayo. Hindi nyo nakuha yung babala ko sa inyo. Nagsalita na naman ang misteryosong may dalawang boses. Bugok! Paano namin malalaman na babala yun? Mga sasakyan yung pinagbabanggaan nyo. Kung sana, pinasagasaan nyo kami. Salbahe to si Buddy. Salbahe talaga to si Buddy. Parang binigyan pa ng suggestion yung misteryosong boses na yun. Wala kaming pakialam sa babala mo. Magpapatuloy kami sa aming paroroonan. Gawin nyo na lahat para pigilan kami. Hindi kami aatras at uuwing talunan. Paghahamon ko sa boses na yun. At nagpatuloy na kami sa paglalakad. Halos magdadalawang oras na kaming naglalakad. Hindi namin mahanap-hanap yung kuta ng mga kulto. Nadaanan na namin ng mga matatarik na bangin. Kaya nung makakita kami ng maliit na sapa, huminto kami ni Buddy. At dahil malinis at malinaw na malinaw ang tubig, uminom kami doon.
Ngunit bigla kami natakot. Nagkulay dugo yung umaagos sa maliit na sapa. At may mga boses na tumatawa sa paligid. Mga maliliit na boses, humahagikik na tawanan. Tubig lang kailangan namin. Masyado ninyo kaming ine-entertain. Nagtimpla pa kayo ng strawberry juice. Busy talaga to si Buddy. Nasa seryoso na kaming kalagayan. Nakuha pa niyang magbiro. Kaya nagpasya na kami na magpatuloy sa paglakad ulit. Kinuha ko ang panyo at itinali ko ito sa ulo ko. Bayaw, para kang gangster sa dating mo. Pagpuna ni Buddy sa ginawa ko. Hindi mo ba nararamdaman, Buddy? May nakapalibot sa atin. May nagmamasid. Sumusunod. Pakiramdaman mo kasi, puro kakalokohan eh. Seryoso kong tugon kay Buddy. Naramdaman ko rin yan. Kanina pa kaya. Kaya nga dinadaan ko sa biro. Bayaw kasi sa buong buhay ko. Ngayon lang ako sumuong sa parte ng bundok na to. Paano kung hindi yung mga kulto ang makaharap natin? Paano kung mga rebelde? Walang awa yung mga yon. Halatang natatakot si Buddy sa sinabi niya. Kaya nga may X7 tayo, di ba? Proteksyon natin. Pagpapaalala ko kay Buddy. Mga isang oras pa nang makarating kami sa napakayabong ng mga talahiban at parang may nakatago sa likod ng makapal na talahib na yun. Kaya daan-daan namin itong hinawi habang umaabanti kami at malaman kung ano ang nasa likod ng talahib na ito. Naggulat kami ni Buddy dahil natagpuan namin ang kuta ng mga kulto. Maluwag ang hektarya nila. Mga nakakapagtakang mga bagay ang nasa paligid. Mga ribulto na tinanggalan ng mga ulo at pinalitan ng mga patay na ulo ng hayop. May kubo din na sa tingin ko doon sila nag-i-stay. Baho ng lugar na yon. Yung baho na galing sa patay na ewan. Tao o hayop. Maraming langaw at bangaw na lumilipad-lipad sa paligid. Masyado nang mahaba to. Kaya abangan na lang ang nalalapit na pagtatapos nitong kwento. Maraming salamat. At sa mga sumusuporta at naniniwala sa kwento namin ni Buddy. God bless sa ating lahat. Silent Rasta. Kung gusto mong updated ka sa lahat ng bagong videos, click na ang subscribe button at notification bell. Maaari ka ring makatulong sa channel sa pagpunta sa Patreon page, yung link nasa description, kung saan pwede ka magpadala ng pera sa channel. Maski $1 or 50 pesos per month napakalaking tulong na po.